Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Laguna, nang ito ay marating ko. Mga kababayan, ugaliing manood ng serbisyo balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kalas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiging sa manlulupit, sa pasisil, sa dagat ang bundok, sa simoy at sa langit ng bughaw, ay dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng malhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Anong ligaya na pag may mga api, ang magmahal ng dahil sa'yo.
Okay, isang magandang araw po, isang mainit na magandang araw po sa lahat ng ating mga sumusubaybay at patuloy na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita Live Online at sa pinakamainit at mga pinakabagong mga isyong tatalakay sa episode na ito ng inyong lingkod na Lagot Guys ng Bumukayatan. Sa inyong mga hinaing, panawagan at opinyon o komento ay mangyaring mag-text lamang po sa numero ng inyong lingkod Smart 0946-5471-534. At ito po ay ang mga tatalakayin natin dito ay ito ang ating masusubaybayan dito sa episode ng Isumbong Nyo Lagot Kayadan. At ating welcome ang ating kasamang isang reporter ng NCR na si Mr. Latam Gaspar Latam. Maraming salamat po Mr. Adan regarding po sa pag-imbita nyo sa ating ngayong hapon dito po sa ating studio na kung saan po ay magkakaroon po tayo ng talakayan hinggil po sa mga kaganapan sa ating issue ngayon, lalong-lalo na po tungkol po sa mga nangyari sa Parañaque, ganoon din po sa Metro Manila. At sa ngayon palagay ko po tuloy-tuloy ang ating pagpapasalamat sa ating grupo, ganoon din po sa ating mga kasama, sila Edward, ganoon din po sila Rictan Puna at sila ating mga kasama dito sa studio. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito nga po, no? Ating pong iuulat lang muli. Iuulat muna natin muli itong mga nangyari kanina kung saan ay yung mga batang na mag-aaral ng Real Elementary School ay nalasod dahil sa cupcake. Ito nga ang update dito sa Barangay Real Elementary School, dito sa Calamba City, kung saan ay sa pamamagitan ng pangunguna ng AMS, Electric Company, kung saan ay ito ay ng advertising program tungkol sa kaninang bandang alas 8 ng umaga. As part of their they described the snack, nagbigay sila dahil sa feeding program na ginanap dito kasamang Latam na nagkaroon ng feeding program. Bali sa Barangay Real yan, ano? Yes, kung saan ay ang nagbigay yata ng mga rito itong AMS Electronic Company. Mukhang maganda naman ang layunin nila. Kaya bakit gano'n ang nangyari? Bakit maraming nalason? Karamihan pa yata mag-aaral. Ayun ang mabigat Dapat kapag magpapapiding program, bukod doon sa ipaalam muna sana nila sa Health Department. Tama yan. Kasi dapat masuri kung itong mga pagkain na ito na ilulunsad at pamimigay at ipamamahagi sa feeding program ay tama lang na makain ng mga bata kung ito ay walang mga diferensya. Oo nga, ang problema yata yan, yung mga suppliers ng mga pagkain na yan, hindi natin alam kung sila ba accredited ng paralan, ganun din ng Health Department ng ating lungsod. Siguro dapat alamin din ng katotohanan tungkol diyan kasi karamihan kasi kanya-kanyang tao, kanya-kanyang supplier, yun ang dun yata nagkakaroon ng problema. Supposed to be hindi dapat ganon, dapat maging accredited sila sa lungsod ng, halimbawa dito sa lungsod ng Calamba, ganon din sa lahat ng paralan para kung sakali magkaroon ng problema, hindi na tayo mahirapan hanapin pa o habulin yung mga taong dapat managot sa ganyan. Oo, tama ka dyan kasamang dito sa Calamba Medical Center, ang laking pag-uulat, 101 ang student na nalaso ng cupcake ang nasa medical center. At sa Pamana Hospital naman, 45 na kabataang estudyante ang nandun ngayon nakakumpine. Sa St. John Hospital ay 22. At dyan naman sa JP Rizal Hospital ay 4. Ito ay dahilan sa pagkakalason sa cupcake. Ang tanong dyan, ano ba ito partner? Bali high school ba yan? O elementary? Real Elementary School. Siyempre mga bata pa yan, mahina pa mga katawan yan. Malamang hindi natin inaasahan. Ayaw naman natin mangyari na sana hindi malala ang pangyayari na yan. Dahil mahirap kung maabutin niya ng 100, 200, mukhang malaking problema. Malaking problema yan. Maging yung mga department heads ng bawat paralan yan. Kaya nga natin buti naman at ito nga ang kapitan ng Real na si Barangay Captain na J.R. Morales ay umaaksyon naman na nagbibigay ng kanyang partisipasyon upang makapagbigay ng kaukulang tulong dito sa mga nabiktima ng cupcake na pagkakalason ng mga batang estudyante. Maya-maya nga ating makakapanayam dito si Dr. Labro ng gobernador ng lalawigan ng Laguna kung saan ay ating aalamin kung ano ang mga
dapat dito na kanilang magiging aksyon sa mga pangyayari ito na mayroong mga ganitong kaganapan na nalalason tungkol sa cupcake at ginagawa pa sa feeding program. Naku, napakabigat talaga ang pangyayari na yun na hanggat maaari, hindi maiwasan na talaga natin yan dahil siyempre natural, marami na tayong issue tungkol sa mga nalalason ng pagkain. Pagkatapos bigla na naman pumutok ang issue na yan dito sa Calamba. Ang mahirap yan dito naman sa Calamba nangyari. Nung nakaraan sa Quezon City, nung nakaraan sa Davao, hindi na magandang pangitain yan sa atin ngayon, lalo na palaging usapin tungkol sa pagkain. Pagkalason, pagkain, oo. Ito nga, at mukhang mag-ano naman ang mga kapulisan dito, no? At dapat mag-imbestiga sila. Oo, dapat agapan nila yan kasi siyempre dapat may managot talaga yan sa gusto nila. Mga gamot lang ng kailangan yan, dapat maging suportado sila kagad para yung mga magulang may iwasan ng pag-alala sa kanilang mga anak dahil siyempre inaasahan nila nasa loob ng paralan. Yung pala ngayon nasa loob na ng ospital na ba? Napakahirap natin malaman na kasama nga Gaspar kung saan. Kanina lamang, napagalaman natin, hindi malaman kung gaano katotoo itong napaulat na 4 na raw o 5 na namatay dito sa mga batang nalason ng cupcake. Sana hindi mangyari ang ganun kasi masakit sa kalooban ng isang magulang na inaasahan ng kanyang anak nasa loob ng paralan, yung pala ay madadatnan niya, nandun sa loob ng hospital na wala ng buhay. Palagay mo, anong magiging reaksyon mo kapag mangyari sa atin yan na hindi naman mangyari sa atin? So, ito, kagaya nito, meron sa ating napagalaman natin ngayong update nito na ang suspect kumano ay itong si Miss Angeline Marie, facilitator ng AMS at dalawang Harbor Foundation. Itong si Miss Angeline Marie ang siyang facilitator ng AMS company na siyang nagpatakbo nito at nagbigay ng pagkain dito sa feeding program. Sa feeding program. So, pero mukhang hindi pa natin nakikita kung sino talagang supplier dyan dahil kung facilitator lang naman yan, is not considered to be a supplier ng pagkain. So, kailangan talaga, dapat malaman kagad kung sino ang supplier ng pagkain dahil malamang doon tayo magsisimula sa pananagutang kriminali. Dahil doon sila nagkaroon ng problema Kaya nga itong dalawang staff ng Haribon Foundation na ito ay malamang kasama ito sa mga iimbestigahan para malaman kung bakit ito nag-feeding program na wala naman silang dinadaan na konsultasyon sa principal man o mga guro at sa lalo-lalo na sa Department Health ng lalawigan o City ng Calamba. Pero partner, sa pagkakalam ko kasi niyan, bago nagaganapan isang feeding program o mga ganyang proyekto sa social dimension sa bawat paralan, nagkakaroon talaga yan ng schedule. Ang hindi ko lang po malaman kung anong klaseng pagkain o saan galing ang pagkain, kung yun po ba ay accredited ng isang paralan o accredited ng city government office, dahil kailangan bawat pagkain na sinusupply sa kanila, dapat may libil yan na kailangan ito ang mga pagkain na dapat nyong ilagay, isupply o ipakain sa mga bata para siguradong ligtas ang kanilang kalusugan. Kaya naman dapat kumilos na ang chief of police dyan at saka kapulisan dyan sa Calamba City upang alamin at imbestigahan na ito kung sino may mga mananagot sa pangyayari ito ng pagkakalason ng dalahawi higit o kumulang sa 200 batang estudyante ng Real Elementary School. Dapat as soon as possible, yung nakakasakop yan, siyempre yung mga opisyalis ng ating lungsod, hanggat maaari, gumala na kayo at alam niyo na talagang katotohanan. Hindi pwede yung naririnig yun ng balita na napakarami ng nalalason, mukhang hindi pa namin nalalaman kung nasaan kayo. Mula po siguro sa, siyempre natural, mula sa mayor, sa City Health Office, lalo na yung mga barangay official, ganun din yung mga konsyales, dapat pumunta na po kayo sa area, maging sa hospital para malaman talaga ang tunay na pangyari niya. Okay, let's go na po sa mga pamahalaan at pamunuan lingkod natin dyan sa Calamba City. At miski ang DSWD na patulog-tulog pwede na po kayo please, wake up your mind at pumunta na po kayo sa Real Elementary School upang magserbisyo sa mga naging biktima ng cupcake na yan. Tama yan, kasama doon. Ito kasama at i-recap lang natin yung mga nangyari ng nakaraan. Baka meron kang babatiin kasama Gaspar, medyo bumati ka muna. Okay. Doon po sa lahat na nakakakilala sa akin, siyempre doon sa mga kaibigan ko, lalo na yung mga classmates ko na galing sa ibang, nandun sa iba-ibang bansa, siguro sa pamamagitan ng Ustream na to, sa pamamagitan ng programang ito, maaari ko na po kayo, kinukumusta ko na po kayo lahat, hindi ko na kailangan alamin ang inyong mga pangalan isa-isahin, pero alam ko naman na, basta kinukumusta ko na po kayong lahat. Yan talaga, nakita nyo naman. Ang kasama natin ito, kung mawala si Rek Campuna,
mukhang lahat ko ating kasamang si rektampo na. Mukhang hindi na. Mukhang nagrektampo ito. Ay, kasamang rekta, huwag ka magkatampo ha. Hindi naman, partner, kasi bago ako pumunta rito, nagpaalam naman ako sa akin, partner. Sabi niya nga, hanggat maaari daw, makarating ako para pansamantala akong humalili sa kanya habang wala siya. Hanggang doon lang tayo. Walang rektampuhan dito. Ay, wala. Mabait naman talaga yan. Okay, kasamang rektampo na, medyo standby ka lang yan. Makinig ka sa mga sasabihin namin. Kagaya nito mga pangyayaring pagbati muna. Okay. Binabati ko nga pala itong ating kasama ng ating yes, ang aking butihing may bahay, si si Janet Latam. Kamuntik mo na. Hindi naman. Sabi ko panghuli talaga dahil palaging kasama ko yan. Ayun, talagang panghuli ha? Oo, siyempre. Ang ibig sabihin, may panghuli ka, may pangilalim ka. Ay, wala siya ng pinakahuli talaga. Wala kang ibabaw. Sa ngayon, wala pa. Naghahanap siguro. Wala naman eh. Pero lang yun. Ito, mahal namin taga-subaybay. Kung saan ay ating pong irinig at pinakanaan nating pinukulat tungkol sa ating trip na jeepney biyaheng Bagong Bayan, Taguig, Pateros, Pasig. Nako. Baka po pwede. Kumilos naman po yung mga katrapikan dyan ng mga opisyal. Traffic enforcer ng Pateros na matitigas. Talagang matatapang at masisipag yan. Kailangan double time na gawan niyo na paraan upang masawata itong cutting trip ng jeep dyan. Biyaheng Bagong Bayan, Taguig at Pateros. Itong bus transit na mga bastos at walang modo, katulad ng mga konduktor ng bus ng Jasper Jeans, kung saan medyo may kabastusan daw to at medyo sinisiksik ang mga pasahero. Karamihan talaga yan, partner. Dapat siksikin din natin yan yung para sa malaman nila na ang ginagawa nila hindi tama. Supposed to be, ang bus ay palaging seating capacity lamang yan. Pero ang ginagawa nila, bus seating capacity, standing capacity pa. Yan ang mga abusong mga driver at konduktor. Maging ang manager ng transportasyon ng bus Jasper at ng mga transportasyon ng bus biyaheng Coastal, Cavite, talagang pinagsisiksikan ng mga pasahero. Talaga grabe, minsan na nga ako pa rin, nakapunta ako ng Tagaytay, mula rito sa Coastal, pinagtayo ako doon sa harapan ba naman ng mga, doon minsan ko pinakaharap, sabi ko, contemporary, pwede na akong bumalik na doon sa, lalabas ka doon sa, lalabas na tayo doon sa, mahirap. Kagaya niya, ako'y mga mahal namin taga-ng nang ako'y mapasakay, dyan sa, ako'y maligaw dyan sa may party ng service road dyan sa may C5. Ay, nung sumakay ako ng biyaheng jeep, pagdating sa Bonifacio, sabi ng driver, sir, hanggang dito lang ako sa Bonifacio. Bakit ka ako? Akala ko may pase ka. Ay, Bonifacio lang ako nakalagay. Ayun pala yung cutting trip. Cutting trip niya. Iikot lang, babalik ko rin. Sinamantala na naman ang pagkakataon. Abay, kawawa ang ating mga kababayan. Imbis na. Ang problema, tutulog-tulog itong mga traffic enforcer at mga opisyal ng traffic MMDA. Alam makita. Alam mo, nangyari talaga yan. Kahit nandiyan dyan na umiikot ang cutting trip, nandiyan dyan ang traffic enforcer, supposed to be, hindi nila nakikita dahil pagkatapos niya, pagdating ng hapon, palagay ko sila ay kumikita. Ang problema dyan, kasamang Gaspar, itong mga opisyal ng traffic, pag ito'y mga busog na, nakakain na ng tanghalian, hindi na ito babalik sa kanilang pinapabayanan yung pwesto. Naku. Kaya nangyayari, nagkakapagsamantala naman itong mga jeep na nagkakating. Ibig sabihin talaga hindi naman talaga nila kinokonsinte, pinapabayaan lang. Ganon. Ay, kasamang Gaspar, ating bubuksan yung pangyayari ng Lunes, Martes pero Merkules. Nung tayo ay pumunta kay Barangay Captain PA Velasco ng La Huerta, Barangay La Huerta. Martes yun? Ang pangyayari dito simulan mo nung kayo mag-conduct ng interview dyan sa palengke ng La Huerta. Okay. Ganito ang pangyayari yan. So, nabalitaan ko nung Huwebes ng umaga daw, supposed to be, nagkaroon daw ng counterfeit money dyan sa palengke ng lungsod ng Parañaque na kung saan nahulihan daw yung isang mamimili ng isang fake na money nagkakalaga ng 1,000 piso na naalaman naman ng tindira na piki nga raw yun. Ngayon, ang nangyari nga doon sa isang mamimili na yon, so nahuli yun at nabugbog at dinila dito sa Barangay La Huerta na ang barangay captain ay walang ibang kundi ito si Mr. P.E. Velasco. Alam ko nga nang pangyayari nung tawagan mo kasama ang Gaspar. At nang ito malaman ko pala yan yan si Velasco pala medyo bata pa ang barangay chairman. Bata. Tanong, bakit kaya nanalo to? Alam mo naman dyan sa atin, pag dyan sa La Huerta, medyo kilala naman talaga siya at saka medyo tigasin yan, medyo may pera yan, partner. Nung panahon ng eleksyon, hindi ko naman sinasabi, pero milyones daw ang sabi nila.
Ganito yan, kasamang Gaspar. Alam mo, hindi dapat na muling iboboto yung mga dahil lamang sa pera yung nananalo. Kaya ang nangyayari, nagsasamantala. Akalain mo, kagaya niyan, nagtanong lang naman tayo kay Kapitan kung paano nangyari at ano nangyari doon sa blatter ng barangay. Bakit ayaw niyang ibigay sa atin o ipakita man lang ang blatter samantalang ayon sa TILD ay public document ito? Oo, yun nga malungkot dahil gusto natin na maayos ang pangyayari. Isipin mo, isang pirasong pera lang nagkakalaga ng 1,000. Nung mahawakan ng mga tao ng barangay at nakarating ko sa barangay hall ng La Huerta, naging 5 na. Ayan, tingnan natin ngayon yung pagkakakuha ng house. Ano po yan? Kaya na po ba yung nangyari? Ano ba araw yun? Bebes na yun? Bebes. Mga anong oras po? 6:30 daw ng umaga dito sa palengke. Sino lang po yun? Ano pong binili ng mama? Ito, tinda ko manok. Manok? Oo. Magkano po yung halaga? Pag hindi 180. 100. 100 on the record. On the record, 100. Magkano po ang pirang binigay sa inyo? Wala, hindi maubos sa manok na. Saglit lang po kami. Pasensya na sa sige. Magkano po yung pirang binigay sa inyo? 1,000 fake. 1,000 fake, gano'n? So, saan niyo po mas yung binigay? Kasi ito, nandito, binigay sa akin, nakita naman ng tao ko ni Fabiano. So, Fabiano. Sinay niya sa akin, fake at pimilet. Fake. Ibig sabihin yung binigay, Fake. sininyasan po kayo ng fake. Ang bilis Asan po si Fabiano ngayon? Halata naman kasi, tsaka nung hindi po ko, masama ang lasa, hindi rin tinila. Hindi ano po apelido ni Fabiano, ma'am? Ano ba yun? Fabiano. Lorenzo. Fabiano Lorenzo daw yung nabigyan ng peking pera. So, ano po nangyari doon? Dahil alam niyo ng peking pera yung binigay? Siyempre, sana namang pasin namin, dahil lagi kami napipenge, lagi kami lugi. Lugi. 1,000. Pinakuhaan ka na ng items, bigyan ka man ng 1,000 peke. So, ano po nangyari doon? Nung dumating po kami rito, sinabi po sa amin. Yun. Peke po yung pera. Sabi ko sa mga tao, sige, dalhin niyo yan sa sa attorney. Dinala nga po nila doon. Saan po na ba dala? Barangay o? Barangay mismo dito sa La Huerta. Sino po nabutan niyo sa barangay? Mga tanod po. Mga tanod din, So ito pala po, sila po pala nagdala doon sa barangay tungkol doon sa nakuha ng peking pera. So hindi naman kaya bugbog sarado na yun. Siyempre palengke ito. Kami rito, pagkano namin sa kanila. Turnover namin sa sila ng bar. Kasi ano lang mo yan kumbaga dito sa palengke, ako na lang yung mag-ano. Talagang automatic bugbog sarado. Siyempre peking. Ibig sabihin, ma'am, lilinawin ko lang po, ibig sabihin 1,000 piso ang binigay sa inyo. Kasi hindi naman ako tatanggap ng 2,000 kasi ang binigay lang sa akin, 100 pesos. 100 lang. So, tanga naman siya. Tanga rin ako pag tumanggap ako ng gano'n. So ganun nangyari. Marami pong salamat ng Milit Santos. Salamat. Ito, pagdating sa palengke, automatic ang magloloko, binubugbog. Tama yun kasi ang target natin, sana wala nang umulit. Kasi ito, ganito kasi, buti ako kahit pa paano may puhunan. Paano walang kapuhunan? Humahango lang. Diba? Kawawa. Okay. Kaya binibigyan ng leksyon. Marami pong salamat. Thank you. Hindi natin ito yung palang pangyayaring yan na kasamang Gaspar kung saan ito palang mga tindera ng palengke talagang mga naloloko na at nakakaranas na mabilan ng mga peking 1,000 pesos bill. Tama yan. Pero sana, lumabas ang katotohanan dito. Kung isa lang naman ang nahuli nyo, dapat isa lang ang mangyari. Hindi yung pangyari ngayon na isang piraso lang nahuli, pagdating sa barangay hall, naging 5 na. Batayan sa blatter ng barangay, maging blatter ng presinto 3 ng Paranaque. Paano nangyari kaya yon? Ito si Kapitan, nung ating pasukin na kausapin to, dahil pinaghintay pa tayo ng matagal ito, at kung pumasok pala ito tanghali na. Kaya pala naman ito medyo bata pa. Kaya matakaw matulog ito si Kapitan Velasco. Akalain mo pagkakit ng opisina napakatagal pa natin naghintay. Ang hindi ko lang alam dito kay Kapitan Velasco, itong first name ito Peter Agustin Velasco. Peter Agustin Velasco. Peter Agustin Velasco. Kung humarap pala sa media ito pinagmamalaki pang siya raw may kaibigan pang media. Hindi lang yun, tao-gama pa. At tao-gama pa ang kanyang ang fraternity, Nahirapan talaga. So ngayon, sa atin, wala na tayong pakialam kung ano pa siya. Ang gusto lang naman natin makita, malaman natin ang katotohanan sa pamamagitan niya dahil nga doon sa 4 na pirasong peking pera na dumami. Doon pag
pagdating sa kanyang tanggapan. So, yun lang ang hinihingi natin eh. Oo, ang tanong nga dyan natin kay Kapitan, baka pwede lang po makita yung blatter. Ang problema, itong si Kapitan, ayaw ipakita nga yung blatter. At sabi pa nga nito, pagmamalaki niya na, ay karapatan ko. At ako may karapatan kung ayaw ko ibigay ang blatter at ayaw ko ipalabas. Aba, hindi tama yan. Hindi tama yung kasagutan ni Kapitan, kaya biniraan na natin ito lang. Tinalikuran natin ito para wala na tayong dapat mapag-usapan. Pero, ang tanong, Kapitan, bakit naman po ninyo ayaw ibigay ang blatter? Public document po yan. Maging kay Mayor Olivares, sinabi po ni Mayor na mali po yung ginagawa nyo. Dapat, kung sino man, lalo na kami mga mamamayan, kaming mga nasa batang media, ang binibigyan po namin dito ng pagkakataon, binibigyan namin ng katarungan dito ay ang ating mga kababayan. Hindi po namin binibigyan ng katarungan dito kung ano mang nangyaring anggulo. Ang hinahabol po namin dito, ang blatter po niyo, makita namin para maibase naman dito sa nadagdag na 4 na counterfeit money doon sa suspect na isang counterfeit money lang na 1,000 peso bill ang ginamit. Oo, tama yan. Hindi katwiran ng isang kapitan na inayos niya na ang kaso, kaya hindi na namin pwedeng malaman ang katotohanan. Hindi katwiran ng isang kapitan na sasabihin mo, tapos na ang kaso, at sasabihin mo, panis na ang isyu. Hindi mo pa nga pinapaliwanag kung ano ang nangyari dyan sa loob ng barangay yun. Yun nga, ito nga si Kapitan, nagtataka lang ako. Bakit ba nanalo pa ito? Tao gama pala ito, fraternity. Makikilala kami sa mga fraternity dyan, mga tao gama. Hindi naman po namin nilalahat, pero ito ba, katulad nito si Kapitan P.A. Velasco, ay isa bang huwaran ng isang tao gama? Yun lang ang tanong namin sa iyo, Kapitan. Kung bakit, ano ba ang tinatago mo sa loob ng barangay at ayaw mo ipalabas ang blatter na yung suspect ay nang mahuli, isa lamang 1,000 peso bill. Subalit, ayon sa naging turnover sa PCP3 dyan sa Parañaque PNP kay Major Calaksan, bakit po nadagdagan ng 4 na counterfeit money? Yung 1,000? Iyon ang magandang ipaliwanag sa atin ng butihing kuno na kapitan ng Barangay La Huerta. Ipaliwanag mo kung paano nangyari ang isang pirasong piking pira na naging 5 dyan sa inyong tanggapan. Kung iyon ay yung daloy ng investigasyon nyo, kung may nakuha po kayo o wala, basta ipaliwanag nyo sa amin kung paano nangyari ang isang pirasong counterfeit money o peking pira ay naging 5 pagdating sa inyong tanggapan. Sa aming pagkakalam, mukhang may hindi namin inaasahan, mukhang may tinatago kayo na sinasabi na mukhang may isang kagawad na nakialam tungkol doon sa pangyayari. At kung mayroon man, kung sakaling wala, suluhin mo ang responsibilidad mo na yan kung sakasakali na ipaliwanag mo sa aming maigi yan. Para naman sa kabutihan ng mamamayan, para sa kabutihan ng mga mamimili ng lungsod ng Parañaque. So, hindi pa rin namin alam kung iyong counterfeit na money o yung piking 5 pirasong pera, hindi namin alam kung na-turn over niyo na yan sa tinatawag dito sa Central Bank o na-turn over niyo yan sa pulis. Kasi kung nasa tao lamang yan, maaaring manganganak pa yan at maaaring magamit pa yan sa kalukuhan. Dapat ipaalam mo sa amin kung nasa ng pera na yan para kung talagang matuwid kayo, dapat ang pera na yan ay ay hawak na ng mga taong na may autoridad na magtago ng counterfeit money na yan. At saka ang pangyayari nga dito, kasamang Gaspar, nagtataka ang mga pulis, bakit kinakailangan walang karapatang mag-imbestiga ang mga barangay? Sinabi din yan dapat yan, automatic itaturn over sa PNP. Sa pulis, yan. Ang problema rito kay Barangay Captain Pablo Olivares. P.A. Velasco. Sorry Kapitan Pablo Olivares ng Barangay San Dionisio. Hindi po kayo ito. Si Kapitan P.A. Velasco po ito. Kung bakit ang nangyayari dito, ay mukhang gusto nito saklawan pati ang karapatan at kapangyarihan ng mga hustisya. Ayun ang mabigat doon, pare ko. Kabago-bago lang na kapitan, gusto niya nang pakialaman lahat, gusto niyang saklawin, gusto niyang apakan ang karapatan ng isang mamamayan, lalo na yung mga mamahayag. Isipin mo blatter ng blatter, ayaw ipasilip sa atin para dyan. At saka nangyari dito, partner, tungkol doon sa sinasabi nga ng pulis kung bakit yung daw pagsasampa ng kaso sa suspect ay dapat daw ito counterfeit money. Dapat
sinampahan ito ng kaso. Ang tanong, bakit nakalaya ito? Oo, ang mabigat mo, partner, hindi pa natin na isipin mo na nakulong yung sinasabing suspected na mamimili na nahulihan ng isang pirasong picking money. Isipin mo nakulong mula Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, hanggang Lunes ng tanghali. Nakulong yan. Pagkatapos, sinasabi nila na hindi nakasuhan at dahil sinabi nila nagkaayos. Ganun na lang ba yun? Ito nga problema nating nakikita riyan. Tayo'y nananawagan dito sa ating mga kapulisan, dito sa ating mga nakakaalam tungkol dito sa investigasyon. Tama lang po ba na ang isang suspect na nahulihan ng counterfeit ay i-detain lamang po muna ng mahuli ng Huwebes, nung mag-Ramadan ng Biyernes, dumaan ng Sabado, dumaan ng Linggo, dumaan ng Lunes, ay pinakawalan po nakalaya ang suspect. Hindi man lamang ito sinampahan ng kaukulang kaso para sa paggamit ng peking pera. Oo, tama yan. Kasi ganito yan kung talagang may kasalanan yung tao, dapat diniretso yan sa piskalya. Kung walang kasalanan ng tao, dapat nalaman din doon yan sa piskalya. At doon pwede naman isitil yan Pwede naman ayusin yan. Ang hanggat maaari malaman talaga kung sino ang may kasalanan dito sa pangyayari. Ang tanong ko nga, sa ngayon, blanco pa tayo doon, kung ang isang investigador ba ay may karapatan na pag-ayusin na lang doon sa loob ng kanilang tanggapan ang ganong klaseng kaso. Yan malaking pagkakamali ng mga kapulisan, lalo na yung mga bagito nating mga pulis na PO1. Hindi nila dapat isettle ang isang kaso dyan sa kanilang istasyon. Dahil malaking pag-saklaw sa batas na pinag-uutos yan ng kautusan ng Supreme Court, ng Korte Suprema. Hindi po pwede man na kahit sino na ang pulis ay mag-ayos ng kaso sa loob ng istasyon. Itatag over yan sa Fiscal's Office para mahusgahan ng mga husgado. Hindi yung nakulong ng Huwebes, hinuli ng Huwebes, i-dinitay ng Biyernes, Ramadan, Sabado, Linggo, pagdating ng Lunes, sasabihin, nag-file daw ng affidavit of desistance. Desistance? Ang pinagtataka partner, bakit ganun? Huwebes hindi naayos, Biyernes hindi naayos, Sabado hindi naayos, Linggo hindi naayos, pagdating ng Lunes naayos, ano bang pinagkaiba doon? Ang problema nga rito, sa aming ito Kapitan, kung ikaw man po nakikinig yan, Kapitan P.A. Velasco, ng Barangay La Huerta, Parañaque, mangyaring pakinggan po ninyo ito at nang hindi naman po kayo maligaw. Ang amin pong sinasabi sa inyo, bakit merong nag-appeal ng affidavit of desistance? Samantalang sabi nyo, nung kayo makausap namin sa barangay, ay kayo ang nag-ayos ng kaso at pinatawad nito. Ang tanong, nung patawarin nyo ito, bakit may affidavit of desistance? Samantalang, ayon sa mga nasa jail ng PNP ng Parañaque, ay bakit daw nga nakalabas itong suspect nang walang isinasampang kaukulang kaso? Oo, tama yan, partner. Ang mabigat pa doon, ang sabi doon sa jail warden, doon sa may hawak na doon sa suspect, ang paalam yata doon sa loob is for inquest. For inquest? Oo, dadalhin sa piskal para sasampa ng kaso for inquest. Ang tanong nila, nagtatanong din sila kung bakit hindi nakabalik yung suspect. Ganun na lang ba ang pamamaraan? Parang nagyayari tuloy doon sa loob ng Parañaque PNP, dyan sa may istasyon na yan. Mukhang nagkakaroon ng hocus-pocus. Mukhang maraming magician dyan. Yun ang mabigat yan dahil sinasabi nga nung jail warden, hindi namin alam dahil ang nasa record, yung tao kinuha for inquest. Ano ba ginagawa ni PNP Chief of Police Andrade dyan? Palagay mo kaya, partner, alam na kaya yung pangyayari? Ay, mukha yata nga si puro papogi point lang yata ang kasalukuyang hepe ng pulisya dyan na si Police Senior Superintendent Andrade. Ang alam palita ko nito, palaging pinapatawag ito ni Mayor Edwin, ni Kuya Edwin Olivares para ito ay bigyan ng award. So maaaring may maganda naman sila mga nagagawa. Kaya lang sa pangyayari ngayon, malang dapat, kung talagang marami siya, gusto niya pang dumami ang award, hanggat maaari, huwag baliwalain ang pangyayaring ito. Dahil malinaw naman, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari dyan. Sandali lang kasama i-update ulit natin yung mga batang nalasan sa Real Elementary School. Kung saan base sa Laguna Action Team, ang update dito ay mula kay board member Romel Palacolto, no?
from Mr. Romel Palacol, poisoning case in Calamba City, as of 5:20 p.m. ngayong oras na ito, Calamba Medical Center, 180 outpatient. 3 admitted for the total of 183 victims sa pagkakalaso ng Capic. Sa Pamana Hospital ay 75 victims, all na-admitted. Nandun pa rin ako pa. Sa St. John Hospital, 55 victims, nakalabas na rin. Labas na. Outpatient, maganda naman. So, ang total victim na lumalabas ang kabuuang mga naging biktima sa pagkakalaso ng Capic dito sa kinanap na feeding program, nitong bandang alas 5:30 na itong oras na ito, ay 316 na biktima. Oo. Na nakalaso na bagamat medyo marami-rami na rin, pero sa ating record yung pinakabago, sa awa ng Panginoon mukhang wala pa tayong nakikita. Mukhang wala pa tayong nakakalitaan dito. Una matay o yung kagayang ibinabalita. Iyon ang pinaka-good news dyan. Oo. Dapat naman pagbutihin din ng mga doktor ng itong mga hospital na to na gabutin yung mga bata at isagipin to sa anumang mga kapatid. Sa lalong madaling panahon. Ito nga, kasamang Gaspar. Yan si Kapitan P.A. Velasco. Pinatawagan na natin yan kay Major, pinatawagan na ni Major Santiago, yung investigador na si Labrada, para ilabas yung status. Ayon dito ay nakakapag-file daw ng affidavit of resistance sa yung mga complainant. Kaya pinalaya nila. Pero napakatagal bago pinalaya. Tama. At saka pumunta tayo, hindi natin alaman. Sa ngayon, nandun pa naman ang reklamo natin sa Department of Interior, yung local government Parañaque, na supposed to be dapat pinalam naman natin ang pangyayari na to. Siguro may sagutin pa rin doon ang butihing P.A. Velasco na yan ang Barangay La Huerta. Ang tanong, hindi kaya ito si Kapitan ay isa sa mga nag-middleman sa pangyayaring affidavit of resistance na yan? Oo, yun ang mabigat doon. Okay lang siya maging middleman sa pangyayari, sa settlement, sana sa tuwid na pamamaraan. Pero kung sabihin natin na mukhang sinorkat, ay ibang usapan yun. Kapitan, kung nandiyan ka man at nakikinig ka at naabot ka ng aming mga pananang manawagang ito, ay nananawagan po kami sa inyo. Nawa ay huwag na po manawari na kayo po ay may kinalaman sa pagpirma ng affidavit of resistance. Kaya po pinalaya ang suspect ng napulong o na-detain na 4 na araw. Siguro, partner, pangkalahatan, tungkol dito sa pangyayari sa lugar ng La Huerta, sa palengke, siguro nananawagan po ako doon sa lahat ng mamimili sa palengke. Ng La Huerta. Malinaw po sa pangyayari ayon sa record na isa lang talaga ang nakuhang peking pera sa isang mamimili. So bago po kayo magbumili ng pera na nagkakalan ng 500 pesos o kaya 1,000 piso, bago nyo bitawan ang pera na yan, siguraduhin nyo na hindi piki yan. Dahil kung sakasakaling piki ang hawak nyo, malaking disgrasya ang abutin nyo. Dahil ang isang pirasong piking pera dyan, nagiging 5 na pagdating sa barangay. Mahirap yun. Ang gawin po natin, mga mahal namin taga-subaybay, bago po kayo bumili ng pera, titignan nyo po yung pera nyo. At ipaglaban nyo po kung ito ay hindi peke. Baka mamaya, bagamat ang pera nyo ay genuine ito, meron naman mga gago dyan na mga gumagawa ng masamang elemento na isinisingit yung mga peke nilang pera na itinatago upang samantalahin ang kainahan ng ating mga kababayan. Iyon ang pinakamabigat dyan. Iyon ang concern natin dahil bilang tayo nasa pamamahayag o gusto natin makatulong sa kapwa, siguro hanggat maaari, yung pamamaraan na yan ay hindi na maulit ng mga taong pasaway dyan sa loob ng palengke. Okay, magkukomersyal muna tayo kasama Gaspar.
long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Shakey's getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Salmon Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Katulad nang ito ay marating ko, para bang ako'y natalo. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Katulad nang ito ay marating ko, para bang ako'y natalo. Tayo kasamang Gaspare, nagpapasalamat din tayo sa magandang pagsalubong sa atin at pagtanggap ng mga kapulisan ng PCP3, Paranaque PNP, sa pangunguna ni Police Chief Inspector Isaganing Alaksaan, kung saan ay binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makakuha ng blatter. Pangalawa, doon sa kanyang mga tao na sina PO3 Gutierrez, SPO2 Salona, PO3 Calyong, PO1 Sabalios, PCP3 PNP Paranaque Police Station. Sa pamumuno po ng kanilang Police Senior Superintendent na EPE ngayon na si Police Colonel Andrade. Siya nga pala ay ating siyang traffic enforcer ng Imus Traffic Management Office dyan sa Imus Cavite, na pinangalanan itong si Ronilo Cristobal, kung saan ay mahilig daw itong magkamot sa kanyang bulsa. Mga at bulsa nito. Pati tricycle driver kinukutawan daw. Marami naman, walang pahilig. Maraming kumotong po. Walang alpas. Walang kawawa itong traffic enforcer na to. Magkano lang ang kinikita ng tricycle driver? Kakainin ng pamilya niya kung 3-4 ang anak niya. Ang 4 ang anak niya sa kinikita niya, 200-300 sa pupunta yun. Kukutungan pa nitong si Ronilo Cristobal. Mr. Chief ng ITMO, Sir, Mr. Rizal Dinato, paki-aksyonan po ninyo at paimbestigahan itong traffic enforcer ng ITMO na nakabase dyan sa Paipaliko na si Ronilo Cristobal, kung saan pinagsasamantalaan ng mga tricycle driver para kutungan pag nagdaan. Grabe. Grabe. Patawarin mo na yung mga tricycle driver na yan, Tol. Total, halos para-parehas lang mga buhay niyan. Huwag nyo lang pagsamantalahan. Doon na kayo sa iba bumawi kung talagang mahilig kang manlamang. Isa pala sa mga rapist ng Ronilo Cristobal na to. Rapist na mga kurap at photo sa mga nagkakamaling tricycle at mga driver. Pwede namang pagsabihan, pwede namang bigyan ng seminar yung tricycle driver. Kausapin, bigyan ng first offense, second offense, hindi yung nilalahad mo agad yung nangangatin mong kamay mukha yatang nakailigan mo niya, Mr. Ronilo Cristobal. Ay, lumayas ka na dyan sa pwesto mo. Hindi ka nakakatulong dyan. Wala ka lang natutulong. Nakakaperwisyo ka ba sa ating mga kababayan? Chupi! Okay pinawagan po natin ito kay Chief Danilo Rizal Dinato ng hepe ng ITMO, Imus Traffic Management Officer. Pakisibak na nga po yan kung yan ay patuloy na nangungutong sa mga kawawang tricycle driver.
At ating bibigyan ng pagkakataon kasama ang Gaspar, yung pangyayari naman doon sa nakita natin na ginagawa naman ng tatay nitong si Mayor, Kuya Edwin Olivares. Si Mayor ka, Pablo Olivares? At the Robin Hood na barangay captain ng San Dionisio, Paranaque City. Talaga namang napakabilis lapitan, napakabilis din tumulong. At saka, yan ang sabi ko sa iyo, yan ang pinakamagaling na kilala ko. Barangay Tano, Barangay Oro. Oo, bago yan. Ayan si Kapitano. Ayan si Barangay Gemma, yan nakasublero puti. At napapaikutan siya ng mga taong humingi ng tulong. At kung saan ay na-assistan siya ng kanyang mga talagang leader. Oo, yan si Paquet de la Cruz. Nandiyan si Mr. Nestor Balapran. Ano ba kilala mo yan? Oo, makakilala ko yan. Lalo na yung si Mayor ka, Pablo Olivares. Nako, sabihin ko sa iyo, partner, ang napakalaking performance na niyan sa San Dionisio, yung public cemetery. Na pinagawa niya dito. Oo, na dati-rati, hindi na yung pinupuntahan ng mga namamatayan. Alam mo kung bakit? Sobra ang daming basura at napakabaho pa. Ay, nakakita ko rin. Nakita mo na yun. Tingnan mo yun, parang ginawa mabuting lingkod talaga yan dahil sa loob ng matagal na panahon naging city, naging mayor ng Paranaque si Dr. Pablo Olivares. Naging barangay captain pa ng pinakamalaking barangay ng San Dionisio sa Paranaque City. Hindi matatawaran ang kakayanan yan. Talagang napakasipag, napakalinis. Madaling araw pa lang, alas 4, alas 5, nag-iikot na yan sa buong Paranaque para tingnan ang kalinisan ng siyudad. Magaling Yung mga tao, tinutulungan talaga ni Barangay Chairman, Mayor Cap, Dr. Pablo Olivares. At ang Oo. At saka ang importante dyan, diretsong sa buting Mayor Cap. Nakakadao pang palad talaga yung mga lumalapit sa kanya. Talagang isasabi ng ating mga kababayan ang kanilang hinahinga at karahingan upang malaman ang kanilang mga problema. Ayan ang ating nakikita naman natin. Ayan, kagaya niyan. Makikita naman na sa sa may Taguig. Lungsod ng Taguig, no? Nakita mo yung kanina lamang, sa lungsod ng Taguig walang stoplight. Ayan, kagaya niya. Ayan na naman. At yun sa nakita mo yung kasama ang Gaspar, yung isang lugar ng kanto ng Jollibee, dyan sa may Lower Bigutan. Kung bakit napakayaman naman ng Taguig, global city, na napakalaki din ng income, ay hindi nalalagyan man lang na spotlight yung kanto ng papuntang Sisi at papuntang Bagong Bayan, Pasig, at itong kanto ng Jollibee. So ibig sabihin talagang walang stoplight dyan. Wala, kaya naman nagre-reklamo yung mga driver na kung saan kaya nagkakaroon ng bulbul ng traffic dahil walang sign o stoplight. Hawak yan ang butihing mayor ni Cayetano. Na asawa ngayon ng kasalukuyan, senador, na si Alan Peter Cayetano. At nagsasabing pitik. Pitik daw hindi mapitikan ng signal light na stoplight dyan sa hindi malagyan? Hindi malagyan. Dapat ayusin na muna yun dyan sa Taguig bago pumunta kung saan. Kasama mga Gaspar na natin namang iuulat yung pangyayari nang makatanggap ang Imus Cavite ng third place bilang city most competitiveness city municipalities all over in the country. Mabigat. Over in the country. Ayan, kay City Mayor Emmanuel Maliksi, anak ni PCSO Chairman Ireneo Ayong Maliksi ng PCSO. Ayan, Mayor ng Imus Cavite. City of Imus. Ayan siya. Ayan, tumanggap ng third place bilang competitiveness category na maganda ang lingkod ngayon kaysa nung nakaraang taon na sila nag-top 50 sila. At saka, alam mo ba, napakarami ang sumali dyan, mga city at siyudad, lalo na yung munisipyo. Napakarami. Kung makuha mong number 3, ibig sabihin magandang performance. Sa city, ang pang number 3 ang Imus Cavite. City of Imus. Sa municipal, ang number 1 naman dyan ay yung General Trias Cavite. Pero, napakagaling din at itong City of Imus, pagdating sa city, sa syudad na pag-uusapan, ay number 3 sila na tumanggap ng award. Congratulations. Magaling. At ito nga, ating iuulat naman ngayon kung bakit napakalaki ng crime rates. Kagaya ng crime rates ngayon kasama ng Gaspar dito sa parte na ayon dito sa SPD Central Business District na panamaan yan ng bansa ang naturang lungsod na ngayon ay carnapping prone area na ito, ang Makati City. Carnapping? Yes. Ibig sabihin maraming nawawalang mga sasakyan dyan. Base sa Comparative Index Crime ng SPDO, Southern Police District Office, simula ng buwan ng Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan, nasa 113 insidente ng carnapping ang naganap
sa nabanggit na lungsod ng Makati. At bukod dito, ayon sa SPTO Central Business District pa rin, ay ang naturang lungsod rin manoy nangunguna sa may pinakamataas na crime rates na ang kabuuang bilang ay nasa 602 simula ng buwan ng Enero hanggang Hunyo. 602 ang kanilang... Ibig sabihin, kahit nandiyan ka na pala sa lungsod ng Makati, hindi ka pa rin ligtas? Hindi ka pa rin ligtas. Pumapangalawa sa mga gaspar ng lungsod ng Pasay sa pamamahala ni Mayor Tony Calixto. Okay lang yan, hindi nakakapagtaka ang Pasay dahil alam mo naman, pagdating sa kriminalidad, mukhang pagdating lang dyan sa Rotonda, mukhang hindi na natin matatawaran ang at saka maraming club yan. Maraming club yan. Mukha yatang pinababayaan ni Mayor Tony Calixto ang club. Magkano naman kaya, nagtatanong lang po, Mayor Tony Calixto, magkano naman pa kaya ang kumarating sa mga kinaukulan? Akala ko, partner, kung magkano binabayaran sa business permit ng mga club na yan. Yung kung magkano nakakarating. Ano kaya ba kaya no? Yung mga nakakarating sa kinaukulang, mga nagpapatakbo ng business na yan, na nightclub. Yun ang pinagkaiwan. Ibig sabihin, yung business permit na bayad sa business permit, nakikwenta, yung napupunta dun sa ay mukhang wala. Tanong nga dyan, tanong natin sa business permit ng Pasay City pag tayo pumasyal, kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay naglipa na pa rin ang mga nightclub dyan. Yun ang mabigat. Mukha yata mga bikini sexy dito. Siguro, hindi mawawala yan. Siyempre, natural nightclub yan. Ang pangalawa dyan, partner, napabalita sa National Capital Region na ang Pilipinas daw ay lumubo ang tungkol sa may sakit na AIDS. Malamang dapat may inspection pala ang mga nightclub na yan at baka makahawa ito ng AIDS sa ating mga kababayan na mga lalaking mahilig sa nightclub. Alam mo naman, mahilig lang sa nightclub. Sana, hanggat maaari, aksyonan nyo po yun dahil hindi po yan nakakatuwa. At ang nangyayari dito kasama mga Gaspar, ang pumapangatlo naman dito, ang crime rate ay sa lungsod ng Taguig na nasa 489 ang record sa crime rate. Kung saan ang ating tanong nito kamakailan ay ayon doon sa mga kinaukulan dyan ng mga opisyal din ng PNP na hindi nila pwedeng ilabas ang crime rate sapagkat kailangan ka pang dumaan sa chief of police. Mabigat. Para katulad ni Kapitan P.A. Velasco na ayaw magbigay ng public document. Blatter pa lang yan, ha? Blatter samantala yung crime rate si public document eh. Mas bigat din pala yan. Parang nahawaan. Sino kaya naghawan sa ang tatalino nyo, para kayong si tatalino. Talaga naman. Pati ba naman yung crime rate tinatago nyo? Ba yan? Grabe. At ang pumapang-apat naman kasamang Gaspar ay ang Muntinlupa City. Tama na. Ang Muntinlupa City, sa pamamahala ni Agila ng Muntinlupa ang pagbabalik ng lawig na si Mayor Jaime Presnedi. Jaime Presnedi Akalain mong mataas din pala ang crime rate dyan sa pamamahala ni Colonel Nobleza. Ewan ko kung si Colonel Nobleza pa rin nandyan. Pero pang-apat sa crime rate na mataas ay ang Muntinlupa City. Ayan ang ating mga sinasabi dyan na dapat, ang peace and order po ay palagi yung pagyamanin na ito ay pangunahan upang matapos ang mga masasamang elemento dyan. Alam mo ba, gusto ko lang sanang malaman kasi nung panahon ng butihing MMD Chairman Tolentino, yung mga kalsada natin, partner, malilinis, maluluwag. Pero nung hindi natin inaasahan kung bakit biglang nagsikipan ng mga kalsada dyan, lalo na dyan sa bandang Rotonda at dyan sa bandang Baclaran, papunta ng LRT. Sobra naman mga sidewalk vendors. Katulad ng sinasabi mo yung Baclaran at saka Tambong yan. Yan ang pagtatayuan ng magandang mukhang malaking mga kasino ang tatayo niya. Oo, tama. Ano ba ang ginagawang paglilingkod dyan ng barangay chairman si Dondon Cahiles? Oo. At saka itong barangay captain ngayon natin na si Fred De Leon. Oo. Mukha yatang ang tambo nag-aagawan sa kanilang boundary. Kanino ba ang yan? Kanino ba yan? Kapitan Dondon Cahiles. Oo. Ano po ba ang inyong pinag-aagawang ginto po dyan sa nasasakupan ng MOA? Nasasakupan ng City of Dreams, nasasakupan po ng Coastal Mall, at nasasakupan po ng bagong itinatayong flyover. Okay, yung tinatawag na Las Vegas of Asia. Partner, lilinawin ko lang papasintabi lang po ako sa ating buting barangay captain Dondon Cahiles. Alam ko naman po magkaibigan tayo lalo nung nakaraang election. So, ang pinag-usapan po namin dito hindi sinasadya. Talagang nadaanan lang talaga dahil nga din sa isyu sa usapin dyan sa
mukhang pag-aari ng Baclaran o ng pag-aari ng Tambo between the straight line. Ang straight line na tinatawag, that is the policy of city government, na kung saan ang aabutin ng straight line na yan, iyon ang boundary ng bawat barangay. Mukha yatang malaki ang pinagagawa po ninyo dyan. Dapat po sa darating na eleksyon magbago na po ang mga pamunuang lingkod dyan ng barangay para wala nang magagawa. Oo, tama. Kasi wala namang problema sa city government. Ang nagkakaroon ng pagkaagawa ng lupa sa pagitan ng boundary. Boundary, pinag-usapin natin yung boundary. Straight line na tinatawag sa pagitan ng barangay council o barangay official at ng Tambo at ng Baclaran. At balita ko po, Samang Gaspar, mukha yatang ang kagawad dito sa Tambo tumatakbo bilang kagawad ng Baclaran, barangay Baclaran. Ay, may nagsabi ng gano'n, pero hindi naman klarado. At meron naman nagsabi na, yung mga taga-barangay Baclaran dito, tumatawag mga sa Tambo. Ay, talagang malalaking dito yata. Oo, ang mabigat yan, alam mo naman, kapag ang mabuo na yung tinatawag na Las Vigas o Bisya, partner. Kung ito napunta sa Tambo, walang binatbat ang kita ng Baclaran. Kaya pala may plano tumakbo dyan. Yung asawa ni, itong si... Bandol. Ayun. Palagay ko, baka hindi naman siya manalo dun sa bigating isang mayaman din. Sino ba si... ibang dating si consul. Hindi yan, yung dating consul ng Lungsod na si Mr. Jimmy De Los Santos. Si Jimmy De Los Santos, tatakbong barangay chairman? Noong patunakbo na yan. Ganun ba? Ay, malaki nga ang ginto dyan. Malaki ang pinag-habol-habol nila dyan, ha? Ay, malamang. Mukhang malaki ang kasunduang hinahanap nila dyan, ha? So, pero siguro, tingnan natin kung sa mga susunod na araw, kasi nagkaroon ng usapin dyan tungkol sa excess na binayad ng Wenceslao Group of Companies na sumubra ng mahigit 300 million ang binayad sa city government ng Parañaque. Pero pinag-uusapan na nga yan, pero ito ay nangyari sa panahon ni Mayor John Bernabe. Walang kinalaman dito. Si Mayor Edwin Olivares. Sinalo niya lang ang problema. Dahil nga nagkakaroon ng problema sa kasalukuyan. So, pero pagkakalam ko, naayos na yan dahil sa tinatawag na Memorandum of Agreement between the city government of Parañaque at ng Wenceslao Group of Companies na kung saan ito ay inaprobang pa ng Supreme Court. Sige, kasama babalikan natin sa susunod. At ito ang ating iuulat. Ito, pangyayari dito sa number 3 at number 6 wanted person sa Rizal Timbog. Huli ng pinagsanib na Rizal Police at Regional Intelligence Unit 4A. Ang number 3 sa ilista ng mga wanted person sa Antipolo natapos na magtago ng 5 buwan sa kasong 2 counts of violation RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gayon din ang number 6 wanted sa kasong 2 counts of robbery sa Tanay Rizal. Kinilala ni Rizal Police Provincial Director Senior Superintendent Bernabe Balba ang number 3 wanted na si Bernardino Redula Akatotoy, residente ng number 125 Martinez Street, Sitio Milagrosa, Barangay San Roque, Antipolo City. At ang number 6 na wanted na nahuli na si Patrick Suhal Santos alias Patrick De Los Santos, 29 anyos, residente ng Sitio Batak, Barangay Tandang Kutyo, Tanay Rizal. Nahulihan rin ng Antipolo Police ang 3 suspect sa illegal na droga sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Dalig. Kinilala si Superintendent Arthur Masungsong, hepe ng pulisya ang mga suspect na sina Ruel Aseo, nasa Ustong Gulang, Aloha PL, Aka Romo, 28 anyos, Joyos Ann Lanza, 48 anyos, Jonel Caballero, 28 anyos, pawang mga taga-Barangay Dalig. Nabatid sa ulat ng pulisya, kumagat ang 2 suspect na sina Aseo at PL sa buy-bust operation ng mga operatiba ni Police Superintendent Masungsong sa halagang 500 pesos. Nakuha sa mga suspect ang 2 pirasong suspected shabu at mga ginamit na marked money. Ngunit mabilis na nakatakas si Aseo na ngayon ay nagtatago sa batas. Ang 2 namang sina Lanza at Caballero ay naabutan ng mga operatiba ng sumisingot ng pinagbabawal na droga. Kasalukuyan ang naghihimas ng real sa bakal ang mga nahuling suspect. Grabe. Samantalang ito naman, kanina lang yun nangyari dito sa lungsod ng Laguna sa lugar ng Kabuyaw na kung saan isang pulis ang nagligtas at isang babae sa lungsod na ito matapos harangin ang mga biktima ng 5 armadong lalaki sa National Highway Barangay San Isidro sa lungsod na ito. Nakilala ang mga biktima na sina Brenda Burguisa, Amador Arenas, Cervantes at sa PO1 Secret Angeles ng Kabuyaw Caps. Ayon sa investigasyon, sa kayang 5 na di pa kilalang lalaki ng 2 motor na Mayo at Barako motorcycles nang harangin
at pagbabaril ng mga biktima na sina Amador Arena at Brenda Bruguesa sakay sa XRI motorcycle galing sa pagwedro ng 400,000 piso sa Metrobank Cabuyao branch. 400,000 piso. Laki ha? Oo, malaki. Kaya pala 400,000. Tinangay ng mga armadong lalaki ang bag ni Brenda na may lamang pera. Agad naman na rumispondi ang mga motorcops na umiikot malapit sa insidente na sa PO1 Alcacid at PO1 Angeles na nakipagpalitan ng mga paputok sa mga suspects. Ngunit sa hindi inaasahan, nagtamo ng mga bala sa iba't ibang parte ng katawan ang kanilang sina PO1 Angeles at Brenda Bruguesa at sinugod sa malapit na hospital dito samantalang patuloy ang pagtugis ng mga suspects ng mga kapulisan. Magagaling ang pulis, lumaban. Yung puliswoman, Brenda. Oo, kaya ibig sabihin, talagang hindi naman nagpapabaya. Yung Brenda ang biktima. Oo, ito yung biktima. So hindi naman talaga nagpabaya, kaya lang mukhang talagang preparado yung mga sinasabing mga salarin kaya mga holdapper. So talagang napakahirap ang Kaya nga nangyayari kasamang Gaspar. Mukha yata hindi talaga yata saan lugar nangyari yan? Sa Cabuyao, Laguna. Dapat siguro magbantay ng maayos sa mga kapulisan. Marami na palang naglipanan na namang mga masasamang elemento sa lungsod ng Cabuyao, Laguna. Grabe, oo. Ito nga, bating babalikan, yung nangyari ng pangyayari doon sa kamakailan sa driver, nung ako'y mapasakay kasama ang Gaspar. Kung saan ay isang lalaki na 25 anyos ang nangagaw ng cellphone dyan sa may lugar ng parte ng Bali 1, Alok. Okay. At magang-maga bandang alas 9 ng umaga na kung saan ay inagaw ng isang lalaki ang cellphone ng lalaki rin na nakipag-agawa naman itong lalaki subalit wala man lamang nagtangang tumulong dahil natakot sa isang suspect lamang. Wala namang dalang matalas o baril. Pero hindi tinulungan ng mga bystander at mga pasaherong lalaki na nato sa loob ng sasakyan. Grabe, dapat talaga maging alerto sa mga ganun. Kahit papano, kung talagang magnanakaw is not sir, dapat gawang para na mahuli o ano. Ang problema mo dito kasama ang Gaspar, walang makitang pulis. Walang pulis na makita naman lang na nagdurubi sa bandang araw dyan, sa lugar ng from Bali 1, papuntang Sampalo. Oo, tama naman yan. Kaya lang karamihan sa mga slots, yung medyo nakikiramdam din yan. Kapag alam nilang walang pulis, saka lang sila atake. Okay, asamang Gaspar, kung saan ay ating babatikusin ngayon yung pangyayari doon sa mga naloko sa networking. Sa networking, sa pangungunan ng manluloko. Na si Mrs. Ong. Mrs. Aurora Ong, di umano. Aurora Ong, ang ganda pa naman ang pangalan. Oo. Aurora Ong. Oo. Pag sinabing Aurora, kapangalan ni mga Aurora P1, yung mga si Doña Aurora na nanay ni Presidente Marcos. Oo, ibig sabihin mga kilalang tao. Doña Aurora and Daling Marcos. Ibang Aurora, mga makikita natin. Itong Aurora, Mrs. Aurora Ong ito, mukhang malaki ang naging kinita dito sa pangwawalang niya sa mga taong sa panggagancho. Panggagancho. Ano bang ganyan? Ito ay velocity trading. Oo. Na kung saan ang velocity trading, ginagamit di umano ni Aurora Ong para manloko ng tao. At napakarami ang kanyang mga biktima. Sa katunayan, ito ay isang nagpapakita na isang blatter sa Philippine National Police sa Cubao, sa Quezon City, na kung saan makikita mo napakaraming pira ang kinulikta ni Aurora Ong. Sa madaling sabi, itong si Aurora Ong ay nakapaskil na ito sa lahat ng mga PNP station. At ito ay minawanted na ba? Ay, hindi pa naman, kasi blatter pa naman yun, kasi yung mga complainant, halos hindi pa man naman nakapagsampa ng kaso. Dahil inaantay nga si Aurora Ong na makipag-usap na lang sa kanila at hanggat maaari, ibalik na lang yung pera na kinuha niya. Ay, hindi. Kawawa naman yung mga ang dapat dito kasamang Gaspar, kung hindi naman lumalabas itong si Mrs. Aurora Ong, dapat sampahan nila ito ng kaukulang kaso. Oo nga, kaya lang hindi pa nagkakaayos sila dahil nga siyempre gusto nila mas madali yung tinatawag na pag-settle na lang yun, mag-usap-usap na lang dahil sinasabi nga nila na karamihan naman daw sila, yung mga magulang, mga nanay, na hanggat maaari pag-usapan na lang yung naging problema. Ay, Mrs. Aurora, kung ikaw man po ay nakakakarinig at naabot ng aming mga palambit nito, ng aming mga pag-uulat na ito, mangyaring pwedeng makipag-usap ka na lang dito sa mga tao. Kung kaya mo namang i-settle ito lang maayos, pwede naman pakiusapan po yung mga tao. Ang kailangan lang po, yung inyong
pakikiharap at maayos itong problema. Baka mangyari, pagdating ng oras at magkaroon ng pagkakataon, sampahan po kayo ng katakot-takot na count ng estapa. Oo, mabigat yun. Oo. Kaya nga, ito, sinasabi ko sa inyo, miso, marami po ito, multiple count estapa po ang magiging kaso po ninyo dito sa isasampang kaso na mangyaring isasampang kaso po ng mga tao sa inyo, laban sa inyo ng mga complainant na naloko nyo. Ako po si Nelia Barrios. Isa po ako sa biktima ng Bilao City na hawak ni Aurora Ong. Hindi naka-invest po kami na at saka hinipag ko ng 16K. Hindi po kami nakapag-payout. Lumapit kami kay Sir Roger para humingi ng tulong kung paano namin balikan ang pera. Ano po kababayan? Ilan po kayong mga magkakasama na biktima? Marami po kami, kaya lang since first timer ako sa ganung klase networking, yung iba hindi ko kilala yung mga pangalan nila. So, ibig niyo sabihin, ma'am, mula Valenzuela, pumunta po kayo doon sa bandang Cubao para sabi na McDonald ba yun? Kasama ba kayo doon sa McDonald o sa Cuba? Pumunta muna kami sa Macdo, sa Cubao. Sa Cubao. Then nag-pay out daw doon sa doon sa Macdo. Naka-first pay out ako, pero yung pangalawa wala na. Ibig sabihin, nag-second na napasana pasok. So, ang totaling nakuha sa inyong pera ng grupo ni Aurora Ong Dilapina is halos 16,000 talaga. Dala ko receipt. Iyon sa inyo. So, bali malaki. Ako po si Nen. Ito pinakita natin yung kanina napanood po natin sa video na kung saan yan po ang mga nagre-reklamo laban dito kay Mrs. Aurora Ong. Kung saan, pamakailan ng i-text po ng ating isang mga kaibigan at kasama dito sa ating grupo ng reportorial team ng Serbisyo Balita ay hindi sumasagot ito si Mrs. Ong, si Mrs. Aurora Ong. At sabi yata nitong si Mrs. Aurora Ong ay sa abogado niya na lang kausapin at siya na, abogado na lang niya bahalang umarap. Alam po ang hirap. Kaya malamang po, mapilitan po kayo isampahan ng kaso. O mga taong nagre-reklamo. At mahirap po rito, ako po'y nananawagan sa mga nakakakilala nitong si Aurora Ong Dilapina na hanggat maaari, ipagkalat nyo na po ito na may hindi magandang ginagawa sa mga kakilala niya. Dahil marami na po itong nabibiktimang tao. Sabi nga po nung isang complainant, ang sabi balak pa yatang pumunta ng Bagyo. At doon mambibiktima pa siguro, doon mamumula para mangulikta ng pera. Kaya dito kay Mrs. Aurora Ong, nakikiusap po kami sa inyo, tao naman po kayo, Pilipina po kayo, magulang po kayo, nanay po kayo, sana po isitil nyo na po ang problema na yan sa mga tao. Kawawang kawawa po ang mga tao. Tingnan nyo po kung gaano karami ang kinuha nyo pong pera sa mga tao. Babasahin ko po, bagamat hindi ko po babanggitin ang mga pangalan, pero po nandito yung mga perang nakuha nyo. 40,000, 20,000, 50,000, 12,000, 2,000, 4,000, 4,000 again, 24,000. Pagkatapos, nandito pang karagdagan, 4,000, 2,000, 2,000. At saka mayroon pa po sa isang papel. Ito po ay kakaunti lamang. Sinasabi po doon sa isang pagpupulong ninyo sa loob ng McDonald, umabot daw po ng mahigit 100 ang na-recruit mo at karamihan daw po nakakuha kayo ng pera, nakakulikta po kayo. So nakikiusap po kami sa iyo, Miss Aurora Ong Dilapina, na hanggat maaari lumabas ka na at pakiusap din po doon sa mga miyembro ng Velocity Trading at saka isang Velocity Company na kung hanggat maaari, kung hindi ito direktang may-ari itong si Aurora Ong, hanggat maaari makipag-ugnayan na po kayo sa Serbisyo Balita dahil kawawa po ang inyong kumpanya. Ginagamit po ni Aurora Ong sa hindi magandang pamamaraan. So kami po ay nakikiusap sa inyo sa pagitan ng Aurora Ong Dilapina at saka yung Velocity, hanggat maaari po makipag-ugnayan na po kayo sa Serbisyo Balita. Ganun din po dito sa mga nabiktima para hindi na po dumagdag ng, lalo para hindi na po ito magkalat. Hanggat maaari. Yun nga lang dyan sa Velocity niya.
Dahil kung hindi po ninyo obligahin o kakausapin si Mrs. Aurora Ong na makipag-ayos na po sa mga tao, malamang po, pati yung inyong kumpanya ay madamay po sa epektuhan sa demanda. Oo, tama yan. Kasi may mga po tayo, may mga resibo po tayo. Kung inyo pong makikita, may hawak po kami na ang ginagamit na ng velocity trading, may mga resibo po rito na nakapangalan po velocity. So, malinaw na mukhang mauublig ang velocity na makasama po ito sa magiging problema ni Mrs. Ong. So hanggat maaari po ay nakikiusap kami sa inyo, ganun din doon sa mga biktima na nasa inyo po ang pamamaraan para masitil po ito. So makipag-ugnayan po kayo dito, yung mga nabiktima ng velocity trading sa pangunguna ni Aurora Ong, pwede naman po kayo makipag-ugnayan sa atin kung talagang nabiktima po kayo. Tuloy-tuloy na po ito at hanggat maaari, sabay-sabay na po kayo magreklamo laban po dito kay Miss Aurora Ong de la Peña. Ayan po ang katunayan na may resibo po ang nakalagay velocity trading. Meron pa itong nakalagay sa registration board na kung saan mayroon pang date na 5/23/2015 ang mga nakunan nyo ng pera at nagbayad dito ay siyang nagre-reklamo po sa inyo. Kaya hanggat maaari po, kung may pagkakataon kayo makita pa o makakausap pa yan si Mrs. Ong, si Mrs. Aurora Ong, ay pasabihan nyo na po agad ng hindi po namin ito tatantalan dito. Kapag hindi po siya nakipag-usap na maayos, ay tuloy-tuloy po namin siyang mayat-mayain na ipangalanan at panawagan dito sa aming programa sa Lagot Ka, isumbong mo kay Adan. Oo, tama yan, partner. Pagkamat tayo po ay sinatawag na media practitioner, tayo po ay gusto lang natin mamagitan bilang mediator sa pagitan ng dalawa. Pero kung ang pamamaraan mo ipanluloko sa kapwa, paano kami kakampi sa iyo kung gano'n ang ginagawa mo nang gagansyo kayo lagi sa mga tao? Kawawang kawawa po yung mga nakausap namin. Ang sabi nga po nila, pang gamot daw, pang bayad sa ospital, yung pirang kinuha nyo, pagkatapos walang awang kinuha nyo at hindi nyo na naibalik yung pera. So nakikiusap po kami sa iyo, Miss Aurora Ong, hanggat maaari, ayusin mo po ang problema na yan hanggat maaga pa. Okay, atin ang mga bibigyan ng pagkakataon itong pasaring ni Senator Grace po, kasamang Gaspar. Okay. Matalino at may kananasan nga di naman tapat sa bayan. Ito ang sinabi ni Senator Grace po. Sabi ni Grace po, matalino nga at may kananasan. Ang problema, hindi naman daw tapat sa bayan. Walang saysay. Ayon dito kay Senator Grace po, walang saysay ang mahabang kananasan sa panunungkulan kung wala namang puso at karapatan sa kanyang mga kababayan ang isang leader. Ito ang tinura ni Senadora Grace po sa kanyang talumpati sa Coronadal City. Kasama niyo po na dumalo sa okasyon ng Tinalak Festival si Senator Francis Chis Escudero at nagbigay ito ng talumpati ng lumapag sa balwate ng Nationalist People's Coalition kung saan inimbitang mga panauhin ang dalawang mambabatas. Bilang tugon sa mga pagtutsada ng mga kalaban sa politika, nagbitaw ng kanyang saloobin ang senadora, lalo na sa usapin ng umano'y kakulangan niya ng karanasan sa pamumuno. Sabi nila, kailangan ang leader ay tamang karanasan at kakayanan. Pero, ang importante sa lahat na ang leader ay may puso at katapatan sa kababayan. Baliwala kung sobrang matalino kung intensyon ay di para mapabuti ang mga kababayan. Pahayag niyo po sa kanyang talumpati. Itiniin ng senadora na mahalagang manaig ang rule of law at maparusahan ng mga nagkasala sa bayan. Ibinahagi niyo po ang ginampanang papel sa pagkalkal ng mga pasado, incident at pati na sa problema ng transportasyon sa Metro Manila, gayon din ang pagtitiyak na hihimaying maigi ang Bangsamoro Basic Law Agreement sa Senado. Binigyan tiini po ang importansya ng pagiging tapat at wagas na pagdamay sa komunidad. Hindi rin aniya maipapakita ang katatagan at katigasan sa pagiging arugante. Todo-todo rin nagpapasalamat ang senadora sa pagiging number 1 ito sa probinsya noong 2013 last election. Okay, partner. Ano naman masasabi mo sa nabasa mo, partner? Ang masasabi ko siya kasamang Gaspar, tama yung tinura ni senadora. Meron nga dyan ang mga nagsasabi na, mamahal po namin kayo at handa po namin kayo paglingkuran,
Pero mga bastos at wala namang respeto sa ating mga mahihirap na kababayan. Lalo-lalo na, palagi nang nabibiktima ay si Juan de la Cruz. Tama naman yan. Kaya lang ang problema kay Senador Grace Poe ay yung usapin tungkol sa pagkatao niya doon sa tinatawag na citizenship. Paano kaya yun? Ang ating ano dyan, meron naman tayong batas dyan kasama Gaspar na tinatawag na meron kang, kasi sa base sa mga barangay, sa isang barangay, kapag tumigil ka, nakatira ka na dyan ng almost 6 months, you are residency na ng isang barangay. Both parties, nakapaloob naman sa, I don't know, kung sa family ko, sa family, na pag matagal ka na rin nakatira sa isang lugar, you are a resident of lungsod. Pero kung ikaw ay citizen, ma-check yan sa... So, ibig sabihin, hindi problema sa iyo, citizenship siya, ang importante sa kanya yung nagawa o dapat gawin. Bilang isang Pilipino at anak ng Pilipino. Oo, yun ang importante. Yun ang importante kasi yung iba kasi ginagawa nila ng issue tungkol sa mga citizens. Eh bakit naman may mga naging pangulo tayo dyan na citizens din? Pero hanggang kasalukuyan, ang mga citizens na yan walang nakakapag-lifestyle check. At saka naghihirap pa rin ang bawat Pilipino. Sa mga mas mabuti naman yung katulad dito mga sila, Senadora Grace Poe, nagsasabi ng totoo. Kung wala kang konsensya at wala kang puso para sa taong bayan, walang saysay na maging ikaw ay isang leader. Tama naman yan. Kaya lang alam mo ba na ang hawakan niya kapag siya ang presidente ng Pilipinas ay mukhang hindi maliit na bagay, kundi napakalaki. Alam mo ba, kasamang Gaspar, tama ka, pero ang sabi nga nila, ang mahaba ang karanasan, kung i-compare mo sa maiksi ang karanasan, saan ba nanggaling ang mahaba? Hindi ba sa maiksi? Tama pa, tama yan, pero ang dinaanan ng mahaba, hindi pa dinaanan ng maiksi. Oo, kaya nga, ang mangyayari dyan, kasamang Gaspar, kapag ang isang katulad ni Senadora Grace Poe ay sinuportahan ng taong bayan, walang hindi kakayanin kapag ikaw ay nagkukonsulta sa taong bayan bilang transparency government. Tama yan, pero alamin mo na ang presidente, dapat may isang desisyon niya na hindi alam lahat ng taong bayan. Dahil yan ay presidente ng Pilipinas na kung saan the last decision ay nasa kanya. Eh paano kung hindi mo pa nadaanan ang dapat mong gawin? Samantalang mayroon naman yan na napakahaba na ng daanan na kung sakaling siya ay madaanan niya uli yan bilang presidente ng Pilipinas, napakadali niyang desisyon yan dahil alam niya na kung paano. Samantalang sabi, mukha yatang may pinupunto ka na gustong mangyari na sino ba talaga napipisil mong presidente? Hindi, para sa akin naman, wala naman tayo, non-partisan naman tayo. Hanggang ngayon, tayo naman. Sa tingin lang, sa yun lang, pananaw. Para sa akin dito, ay nangunguna sana talaga dito ang ating butihing Vice President, Jejun Marbinay. Dahil sa aking pagkakalamparnan, ako tumira ng Makati. Mula 1986 hanggang 1994, nasa Makati ako. Si Vice President Jejun Marbinay, diyan ako humanga ng gusto. Sa kabahaan ng release na yan, makikita mo madaling araw nandudumpat siya. Ano ang pinupunta niya doon? Nakikiramay doon sa mga namamatay na mahirap. Oo, sa lungsod. Yun ang hinangaan ko sa buting Vice President, Jejun Marbinay. Nangyari yan nung panahon 1986, 87, 88, 89, 90. Hanggang nandun ako nakatira. Palaging si Jejun Marbinay, napakaganda kanyang ginagawa. Alam mo, ang pinupunto rito sa pasaling nitong si Senadora Grace Poe ay tungkol doon sa ang tinitingnan kasi nitong mga matataas na namumuno na rin sa ating pamahalaang gobyerno ay maliit daw ang karanasan nito sa Grace Poe. Tama. Pero ang tanong naman dito kasi, bagamat ang ating tinitingnan dito, bagamat katulad nga ng pangyayari ng mga maraming naging mahabang experience, katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, nung maging presidente, wala rin. Katulad ni Era Estrada, mahaba rin na experience, pero wala rin. Bakit hindi, kung sino bang maganda at talagang tapat na gustong talagang maglikod sa taong bayan, hindi yun ang pagkakunan natin. Tama yun. Kaya lang isipin mo, ang nakataya dito hindi isang araw, hindi isang taon, kundi 6 na taon. Kung tayo ay pipili na suntok sa buwan, paano na? Sa bagay sa punto mo na si Jojo Binay, si Vice President Jojo Binay, talaga namang napipisil na para lang na kandidato talaga pwedeng maging isang leader. At yan nga, si Senadora Grace Poe, kung si Binay at si Vice President Binay at si Grace Poe ang magtatambal, sigurado na panalo. Kaya meron po tayong tatanggapin na sa ating makakapanayang si Dr. Labro. Magandang hapon po sa iyo at magandang araw po, Dr. Labro.
Yes, magandang araw din naman sa'yo sa mga tagapakin. Si Adan Gabato po ito, sir. Okay, go ahead. Tungkol po dito sa mga batang estudyante po na kulang-kulang 200 na nadali po ng lason dahil sa pagkain po ng kape. Ano na po ba ang magiging status dito sa tingin po ninyo bilang kayo po ang nasa pangbabayon ng department, sir? Okay, kasi sa ngayon, ngayon ang mga naisugod sa hospital kanina ng mga bata na-discharge na rin naman o nakalabas na, no? Meron na ilang naiwan, halimbawa dito sa Calamba Medical Center, meron na 3 naiwan upang obserbahan pa rin sa magdama. Pero ngayon naman ay stable condition sila. No? Hello? Yes, sir. Sige po, sir. Go ahead. Hello? Tapos yung doon naman sa medical center, meron din mga naiwan doon ng mga bata. Yun naman yung lahat ng mga batang naiwan doon further observation na rin at naka-dextro, so pang maiwasan lang na ma-dehydrate. Maiwasan lang ma-dehydrate. Sir, may tanong lang po kami tungkol dun sa kung meron po bang namatay sa mga biktimang ito ng mga bata na nag-aaral sa Real Elementary School? Lilinawin ko lang po, wala pong namamatay. Wala pong nasawig wala po. Sa pagkakain ng cupcake. Wala pong namatay. So, bali, sir, mukha yata nabigyan kaagad ng kaukulang solusyon at nabigyan ng magandang medisina itong mga batang na biktima. Apo. Kung ganun po, sir, ano naman po ang ni action dito ng ating gobernador sa kasalukuyan na si Gobernador Mayor John Chipeco po? Instructions po ay na masiguradong tiyak ang kaligtasan ng mga nakakain, yung mga lalong-lalo na nakakain ng pagkain na kung saan nakasama sa kanila, at tiyakin na rin na sasagutin ng pamahalaan kung ano magkagastusan ng nagkaroon, at saka na maaaring magkaroon ng pamulang kaso ang mga grupo na nagsagawa nitong activity na ito, na kung saan nagbigay sila o nag-distribute sila ng pagkain pagkatapos ng kanilang lecture. Yun nga pala, sir, na kanina na tanong ko, amin pong napag-alaman din na kumilos po pala ang ating pamunuang lungsod sa pamamahala ni Mayor Timmy Chipeco, sir. At bilang kayo po ang kanyang lingkod dyan, pinamahala dyan sa mga naging biktima po ng cupcake na mga bata po na estudyante natin dyan sa Real Elementary School. Kung gano'n po, sir, napakaganda po na ginawa. Maraming salamat sa mga pagbibigay ng inyong tulong at mga pagkilos at pagbibigay ng kaukulang aksyon, Mr. Dr. Labro, dito sa mga naging biktima. Opo. Okay, salamat din po. At mabuhay po kayo, sir, at magandang araw po sa inyong muli. Okay, magandang araw din po. Okay, ayan po ang ating natinig si Dr. Labro, Department Health ng City of Calamba sa pamamahala ni Mayor Timmy Chipeco. At napakaganda naman po kasama namin. Magandang balita yun. Isipin mo. Wala pala naman. Lahat ng mga bata na nadadala sa ospital sa awan ng Panginoon, sila po ay lahat buhay. Wala pong nalagas. Kaya pala napakagaling ng ginawa po ng mga pamahalaan ng lungsod ng Calamba City. At hindi naman nagpabaya ang ating kulang punong lungsod na si Mayor Timmy Chipeco, kung saan pinagutos kagad sa kanyang mga tagapamahala, katulad ni Dr. Labro, na bigyan ng alamin ang mga kalagayan ng mga nabiktimang bata ng Real Elementary School sa tungkol sa pagkakakain ng cupcake nang maganap ang feeding program. So pangkalahatan siguro, so magandang usapin yan na sa hanggat maaari,
total nangyari na yan, siguro pag-isipan ng mga City Health Office, lalo na sa pangunguna ng ating buting Mayor, Timmy Chipeco, na hanggat maaari hindi na maulit ang pangyayari niyan dito sa lungsod ng Calamba dahil sinasabi nga natin na ang mga mag-aaral ay ipapasok yan sa paralan araw-araw hanggang Marso pa yata. So sinasabi natin na hanggat maaari, ang pinanggalingan ng pagkain ay hanggat maaari gumawa na po kayo ng paraan na maging accredited po yan sa paralan, accredited po yan sa City Health Office, yung mga nagsusupply ng pagkain ng mga bata. Para po maiwasan naman na madisgrasya pa at masundan pa ang aksidenteng ito. Dahil marami na po nangyari, katulad ng mga laso na candy, katulad ng mga nangyayari sa mga nakaraan. Halos wala pang nananagot data. Kaya nga, hindi katulad dito, buti lang talaga ang mga pamahalaan at pamunuan ng lungsod ng Calamba, talagang talagang nagsumikap sila na talagang may ligtas lahat ng bata na naapekto na ng nasabing lason. Kaya dapat lamang siguro isang malaking pasasalamat din na ibigay ng mga magulang ng mga bata na naging biktima ng sa pangyayari ito ng feeding program at nailigtas sa kanilang mga anak sa kapamakan. Siguro partner, pangalawang rason na lang siguro yung kung may mananagot pa sa pangyayari o wala. Total, nangyari na yan. So, nasa inyo na po ang desisyon kung ididimanda nyo po yung mga supplier ng pagkain o yung grupo na gumawa ng feeding program na yan, siguro po mas maganda po siguro na pag-usapan maigi yan para kung sakaling maayos yan o kaya may panagutan silang sibil o kriminal, siguro po madadadaan mga yan. Okay, kami po nananawagan po at aming pagbati at mabuhay po ang mga pamunuang lingkod ng lungsod ng Calamba City sa pangunguna ni Mayor Timmy Chipeco at ng kanyang ng congressman na si Jun Chipeco at ang doktor ng Department of Health ng Calamba City, si Dr. Labro. At ganoon din si Kapitan J.R. Morales. Ayan, yun ang na walang sawang tumutok sa kapulisan at alamin ang pangyayari kung ilan o ano nangyari sa kanyang mga kabarangay. Tama yun. So talagang napakabigat nitong si Kapitan J.R. Morales. Masipag talaga. Sige po, kami po muli at kami nagpapasalamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita Live Online at sa episode na ito ng inyong lingkod na Lagot Kay Sumbong Moyat Kayadan at sa aking kasama ngayon na si Gaspar Latam ay kami po ay muling bumabati sa inyo na mabuhay po kayo hanggang sa muli. Sa susunod pong Sabado ay huwag po kayo makakalimot na patuloy na sumubaybay sa episode na Lagot Ka, Isumbong Mo Kayadan. Tama yan sir, maraming salamat po sa buong pamunuan ng Serbisyo Balita, lalo na sa iyo butihing partner. Maraming salamat sa iyo sa pagpa-unlock mo sa akin, ganun din po sa ating kasamang si Rectan po na, Ka Roger. Maraming salamat po at binabati kita na magandang gabi o magandang hapon ngayong araw na ito. Salamat po.